Magandang araw sa iyo. Nandito tayo ulit para pag-usapan itong isang medyo malaking tanong galing dito sa mga material na hawak mo. Ang tanong, sa panahon ngayon parang ang konektado na ng mundo, di ba? Social media, globalisasyon. Pero bakit daw ayon dito, mayroon pa ring bilyon-bilyong tao na parang hindi pa rin naririnig yung ebanghelyo at yung pagkakarinig na makabuluhan para sa kanila. Simulan natin. Kasi nakita ko rito sa isang source mo, grabe yung numero eh. Halos 40% daw ng populasyon ng mundo. Mahigit 3 bilyon yon. Sila yung sinasabing may kaunti or halos walang access sa mensahe ni Kristo. Nakakagulat no? Parang ang taas pa rin. Oo, napakataas. At dito na nga pumapasok yung isang mahalagang pagbabago sa pagtingin dito na binabanggit din sa mga sources mo. Yung focus, lumilipat na raw hindi na lang basta bansa or alam mo yun, geographical boundaries. Mas tinitingnan na yon yung tinatawag nilang Unreached People Groups or UPGs. UPGs. Oo, naalala ko yan. Mga particular na grupo sila, di ba? Ethnic, cultural, ganun. Tama, mga pangkat etniko, mga komunidad na may sariling wika, kultura, doon daw kasi mas nagiging malinaw kung sino ba talaga yung hindi pa naaabot. Sige nga, himayan natin yan. Bakit mas mahalaga na people groups ang tingnan, hindi lang yung buong bansa? Kasi, yun nga, ang isang bansa, pwedeng napakaraming magkakaibang kultura sa loob, maraming wika. Tapos, yung sinasabing utos sa Biblia, yung Great Commission, na abutin daw yung lahat ng mga bansa, yung salitang Griego pala doon, panta ta ethne. Aha. Mas malapit daw ang ibig sabihin sa lahat ng mga grupong etniko or lahat ng mga lahi. Kumbaga. Okay. So hindi lang nations as in countries, kundi ethnic groups mismo. Oo, parang ganon. Kaya ang implication, kahit sa isang bansa na sabihin nating Kristiyano na or rich na in general, posible pa rin na may mga community doon, mga grupo, na hindi pa talaga nila naririnig yung mensahe. O kung naririnig man, hindi sa paraang, alam mo yon, konektado sa kultura nila, sa wika nila. Gets ko. So, mas nagiging targeted yung approach. At nabanggit din dito sa pinag-aaralan mo, yung isang specific na rehiyon, yung 1040 window. Ano to? Bakit daw ito critical? Ay, oo. Itong 1040 window, mahalaga to sa usapan ng UPGs. Isa siyang malawak na geographical belt, kumbaga. Mula North Africa, tapos Middle East, hanggang sa malaking bahagi ng Asia. At ayon nga sa datos mo, dito raw talaga nagkukumpulan ang napakaraming UPGs. So parang hotspot ito ng mga hindi pa naabot? Parang ganun nga. At hindi lang yun. Madalas, dito rin sa rehiyon na to nagtatagpo yung matitinding hamon. Tulad ng ano? Tulad ng kahirapan, yung political instability, minsan may cultural resistance din, at syempre yung limitadong access mismo sa ebanghelyo. Kaya ito yung tinuturing na parang frontier yung pangunahing larangan ng misyon ngayon. Ang bigat nga ng mga challenges. Pero sa kabila niyan, may mga nababanggit din na bagong estratehiya, di ba? Kasama na yung tech. Paano nakakatulong ang teknolohiya? Ito yung medyo exciting na bahagi, no? Kasi nakikita natin kung paano nagiging tuloy yung tech. Mga mobile apps daw, ginagamit na for discipleship. Tapos yung pagsasalin ng Biblia, ang bilis na dahil digital. Social media, ginagamit para kumonekta sa mga isolated na lugar. Wow! Pati data analytics na banggit din ata dyan. Para mas maintindihan kung nasaan ba talaga sila at ano yung mga pangangailangan. Talaga? Grabe, pati data analytics ginagamit na rin. Oo, tapos isa pang dinibigyang diin ay yung pagpapalakas sa mga indigenous leaders, yung mga lokal na leader mismo. Oo. Mahalaga yan, di ba? Kasi sila yung mas nakakaintindi ng sarili nilang kultura. Eksakto. So, ang trend daw, mas sinusuporpahan na yung mga lokal na mananampalataya. Mga leader doon para sila na mismo ang manguna sa pagbabahagi. Gamit din yung mga bagong tools na to. Mas sustainable daw kasi at mas culturally relevant, mas tatagos.
Makes sense. So, kung iisipin natin lahat to, ano kaya ang ibig sabihin nito para sa yung nakikinig? Kasi parang hindi na lang ito yung dating idea ng misyon na kailangan laging pumunta sa malayong lugar. Tama ka dyan. Kasi ikinokonek na rin sa mga material mo yung konsepto ng unreached na hindi lang pala geographical. May tinatawag silang hidden frontiers o kaya unreached neighbors. Unreached neighbors. Ano yon? Ito yung mga grupo na baka nasa paligid mo lang dito mismo sa bansa natin halimbawa. Pwedeng mga immigrant community yan, mga katutubong grupo natin o iba pang mga sektor na oo nga at malapit sila physically pero parang hindi pa rin sila tunay na naabot ng mensahe sa paraang angkop at epektibo para sa kanila, sa kultura nila. Wow! Yun yung unreached neighbors. Medyo nakaka-challenge yun isipin, no? Na baka kapitbahay mo lang pala. So, ang dami nating napag-usapan. Malinaw na malaki pa rin yung hamon. Grabe yung numero. Pero kasabay nito, ang dami ring bagong pag-unawa, mga bagong paraan. Mm. Yung pag-focus sa UPGs, yung paggamit ng tech, tapos itong paggilala sa mga unreached na malapit lang pala sa atin. Talagang nagpapakita ito ng isang nagbabagong landscape. At siguro ang isang mahalagang tanong na maiiwan nito para sa iyong pagninilay, based sa lahat ng ating napag-usapan, kung totoo ngang may bilyon-bilyon pa na hindi nakakarinig at kung may mga bagong paraan at oportunidad para umabot sa kanila, ano kaya ang personal na implikasyon nito? Ano ang ibig sabihin nito sa pagtingin mo sa mundo, sa komunidad mo at sa sarili mong lugar dito? Isang bagay na pwede mong pag-isipan pa. Talagang isang malalim na tanong yan para pag-isipan. Hanggang sa susunod nating paghimay sa iba pang mga paksa mula sa iyong mga pinag-aaralan.